What's up sa inyo mga tropa, at eto na naman tayo sa ating printing channel mga tropa. Salamat nga pala lalong lalo na sa nagsasubscribe, at road to 10,000 subscribers na tayo. Sana nasa maayos na kalagayan kayo mga tropa, no? Lalong lalo na yung mga nasa parting Bicol na binaha, at yung mga tropa natin, kapwa natin nasa printing business na nasira yung kanilang mga unit. Syempre importante pa rin yung buhay natin, no? At alam naman natin na makakabangon tayo dyan mga tropa. Ito ay mga pagsubok lang. At netong nakaraan nga, merong nagtrending dun sa dalawang sinalihan ko na group. Yung isa ay customer at nagre-reklamo siya. Yung isa naman ay isa sa mga supplier daw sa Audion. Pero ang masasabi ko sa inyo mga tropa, every time na meron kayong mga customer, napaka-importante talaga na gagawa kayo ng samples. At hindi lahat ng samples ay libre. Kung kayo ay magpapasamples sa mga sublimation printing, sa mga mugs printing, singilin nyo si customer ng syempre yung tipong baliktaya lang kayo mga tropa. Ibig ko sabihin, no, yung materialis na gagamitin ninyo ay wag nyo nang tubuan pa. Singilin nyo lang si customer nung parang ibabalik lang yung gagamitin ninyo. Syempre iba pa rin yung presyo nung mismong product na. Syempre napaka-importante ng mga samples talaga. At kung sa mga stickers printing naman, mag-samples din kayo dyan ng kahit isa. Kung nasa vinyl printing kayo mga tropa, yung mga printables, mga pang motovlog na stickers, magpa-sample kayo. At syempre naman siguro sa mga vinyl meron kayong mga extra dyan. Pero kung into mugs printing, lanyard printing, medyo singilin nyo si customer. So eto na nga yung issue na nagtitrending dito. Basahin muna natin yung post nung nag-supply. So itatago na lang natin yung kanilang mga pangalan dito. Wala tayong ilalabas na mga pangalan dito. At eto yung post. Sabi niya, tanong ko lang mga idol, ano kayang mali dito sa gawa namin? Kasi nagre-reklamo customer ko, iba daw kulay lumalabas, hindi daw light blue. Wala naman pong sinabi na adjust namin ang kulay ng layout niya para maging light blue. Di naman siya nagpasample bago namin gawin. So eto na nga yung importante mga tropa. Kahit na hindi nagpapasample si client, gawan nyo pa rin ng isang pirasong output mga tropa para to make sure na close deal at walang maging problema. Kahit hindi nagpapasample, sampulan nyo mga tropa, napaka-importante nyan. At sinasabi ko sa inyo na singilin nyo rin si client ng hindi ganong kalakihang halaga, diba? At sabi pa niya dito, hindi daw nila ginalaw yung layout. Sabi nung customer daw, go na daw, wala na daw babaguhin. Tapos nung napaldala na daw nung supplier yung items, tsaka daw nagreklamo na dapat light blue, dapat na need niyang kulay. So sila daw yung sinisisi, at sabi nitong supplier, hindi daw nila makita yung kanilang kamalian. So bago ako magre-react dito sa issue na to, basahin din muna natin yung isang post din nung nagre-reklamo, I mean yung customer. So I managed to save yung mga kanilang post dito kasi burado na yung pinaka-original post mga tropa. So eto nga pala yung post naman nung customer. Hanapin ko lang saglit dito. Eto, sabi dito nung customer, nagtatanong lang din siya, naghahanap din ng mga kaibigan katulong or kung sino man magre-reply, no? Eto yung post. Ask ko lang, hindi po ba ako pwede mag-demand ng refund kung ganyan yung output kesa sa sample? Sa layout kasi ginigiit nila. Sabi ko may sample naman akong sinend pero dark pa din kinalabasan. Akala ko okay na kasi wala namang sample sinend ng output nila. Paulit-ulit na lang daw sila ng usapan, hindi daw sila matapos-tapos. Gusto magbayad daw ulit etong si customer para magawa yung sinend ni client na sample. So eto yung komento ko dito sa issue na to para hindi nyo maranasan etong mga ganitong katangahan mga tropa. Unang-una mga tropa, kung nag-send si client ng sample ng output, ayun yung pagbabasihan nyo mga tropa. Unang-una, ayun, na kahit na may sinend si client ng layout, 'di ba? At hindi naman nagmamatch dun sa sample, mga tropa, sabihin nyo na mismo sa kanya para i-relayout nyo mga tropa. At hindi rin libre yung pagre-relayout nun kasi makikita natin dito, medyo may pagka-dark nga talaga yung sinend ni client. Pero mga tropa, ito yung napaka-importante talaga
talaga yung samples mga tropa. So inuulit ko, kung i-re-layout nyo tong kulay na to mga tropa, na para maging kagaya nga nung sample na sinend ni client, ayun o, nakikita naman natin na meron talagang sinend na layout sample etong si customer. Ayan o, kulay para sa akin o, light blue talaga ito. Tropa, additional feedback lang para sa akin na hindi naman porket din nag-send si client ng ganitong sample niya na magre-rely na tayo dito sa kanyang sinend na layout. Ito masasabi ko, no, para sa akin, para sa sarili ko, tingin ko, hindi ito yung pinaka-layout na ginamit dito sa sinend niya na sample. Kumbaga, parang ito yung dating ID nila kung saan mang company yon, tapos si client nagpa-layout, tapos ang nilayout dark na, 'di ba? Doon sila nagkaroon ng conflict doon mga tropa. Sa tingin ko yung nag-layout neto, hindi yun yung dating nag-layout nung sample na to. No, sana nagigets niyo yung logic, sana. So kung gusto ni client na mas maging ganito yung output na sinend, 'di ba? I-re-layout niyo yung sinend na layout at may additional na payment yon para sa akin. Kasi walang free dito sa mga ginagawa natin na to mga tropa. At ang nakikita kong kamalian talaga dito nung supplier ay yung sa pagmamadaling ma-produce or sa pagmamadaling magkapera, no? Ito yung mga nakaka-bad trip na mga supplier Yung porkit na sinabi na ganito, nagbigay ng layout na gagawin na keso na ganon, na kinemi na gawin na ng ganyan, yung layout susundin, no? Nababad trip ako sa mga ganyang printing shop So mga tropa, kung nagsisimula pa lang kayo, wag niyong ugaliin yung ganito na ginagawa ng mga kung sinong Poncio Pilato na porket nag-send na ng layout, imamas produce na yung garing-garing magkapera, yung daming customer, tambak-tambak na, napaka-importante pa rin ng quality, no, na magawan nyo ng samples at meron ngang binigay na samples si customer. Bakit hindi nyo sinunod? Sana in-relayout mo mga tropa at siningil mo si client ng relayout fee. Diba? Nakaka-bad trip tong mga ganito. At I managed to save nga yung mga mangilan-ngilan na nagko-comment doon. Basahin natin yung mga mangilan-ngilan na nagko-comment doon. Sabi dito, eto yung bobong shop na nag-mass produce ng lanyard na hindi naman pina-approve sa client given na may pinadalang sample na kulay si client. Tapos, isinisisi si client na keso sinunod lang daw nila yung sinend na layout at ganun yung kulay sa sabli na kinalabasan. Tapos, andito nangihingi ng simpatsaka printers. May ubo utak neto guys. Para sa akin mga tropa, +1 ako dito sa comment na to. May point yung comment neto kung sino man tong nag-comment na to. No? Wag kayong magmamas produce. Lalong-lalo na kung 1,000 or 500 pieces yung i-output nyo dyan. Napaka-importante ng sample. Inuulit ko, napaka-importante ng sample. Wag kayong gagaya dito sa shop na to na hindi nagsasample, naggaring-garing magkapera. At nag-comment dito yung supplier, yung taga-Audion daw siya. Sabi niya dito, hindi kabubuhan ang pagsunod sa sinabi ng customer, di tayo manghuhula, tagagawa lang tayo ng layout nila. Syempre, kung anong layout nila, yun yung lalabas. Isa pa, pinaglalaban ko dito, may go signal na daw yung customer na layout niya at walang babaguhin. Ano ang kabubuhan doon? Ikaw, bobo, kasi nagmamagaling ka, subukan mong print layout niya dark blue kung lalabas siya ng light blue. Diba pag sabli, alam natin na pag niluluto, syempre mas titingkad nga daw yung kulay, yung dark blue syempre mas dark pa daw yon. 14 years na daw sila na supplier at sa printing 14 years na rin daw sila. Kaya alam naman daw nila kung sila daw ang mali. Eto no, 14 years na kayo mga tropa, ganyan pa rin kayong katanga, 'di ba? 14 years na kayo dyan at hindi nyo pa na-experience yung mga ganito. Dapat alam nyo na yung mga pasikot-sikot dyan. Nakaka-bad trip mga ganitong galawan 14 years na kayo, hindi nyo pa alam yung i-re-layout nyo, nag-send naman si client ng sample, 'di ba? Eto mga tropa, every time na may nagpapagawa sa akin ng mga stickers, hindi ko talaga sinusunod yung layout nila at yung sinasabi nila. Meaning, kung gusto ni client na ganung size, hindi ko sinusunod yon kasi nagkakaroon ng distortion. Kumbaga, mababago yung pinaka-actual na layout, 'di ba? So sa mga sublimation print, napaka-importante ng kulay na dapat
ma-approve ni customer yung pinaka-output ninyo. So eto, sasampulan ko kayo mga tropa. Halimbawa si client nagbigay ng ganitong layout na sticker. Tapos ang gusto ni client ko gawin itong 2x3. Eto nga yung sinend sa akin na layout mga tropa. Sasabihin ni client, boss gusto ko 2x3. O sa edi i-resize mo yan 2x3. O 2x3. O diba? Edi na bago yung pinaka-size at yung pinaka-design mga tropa. Kapag sinabi nyo na ganyan, ipaliwanag nyo kay client na madi-distort. So, kung gusto nyang ganitong 2x3, i-re-layout nyo. Magpapa-relayout siya sa'yo. At kung hindi kayo marunong mag-layout, diba? Ipa-relayout nyo kay client kung saan man nagpagawa si client ng layout na yon. So, halimbawa, bilog. May mga customer din ako, bilog yung sinesend nila. So, ang gusto ni client ko, 2x3 din. Kung tatanga-tanga ka, kung kagaya ka na itong shop na to, kung sino man tong shop na to, na sinabi ni client na 2x3 yung bilog, diba? Edi ipiprint mo na 2x3 yung bilog, edi isize natin ng 2x3 yung bilog. O edi ganyan yung 2x3 na bilog. Diba? So halimbawa, ito yung bilog na isinend sa inyo na layout na sabi go na yan, diba? Hindi mo na ipapakita kay client na yung bilog ang gusto ni client, yung output mo oblong, 10,000 yung pinaprint sa'yo. Ni wala ka namang isang sample, di ba? So mga tropa, napaka-importante na ipapaliwanag nyo kay client. Hindi yung bira lang kayo ng bira na gusto nyo kagad magkapera na matapos kagad yung project nyo na yon. So halimbawa, eto pa isa. So halimbawa, gusto ni client 2x3 rin o 2x3. Hindi ka na nagsasample. Binira mo na lang ng 2x3. Di nakita ni client ng output medyo na-distort. Nag-iba doon sa original na sukat, di ba? So, balik na tayo dun sa comment. Sinasabi ko nga sa inyo, +1 ako dito sa nag-comment na to mga tropa, kung sino man to. Napaka-importante talaga ng sample. Paulit-ulit ako, napaka-importante ng sample na kahit hindi nagpapasample si client, kung sobrang dami ng ipapaproduce, di ba? Napaka-importante talaga nun. 14 years na kayo sa sistema na ganyan, di ba? Para kayong bago ng bago. Para dun sa message ko to, para dun sa supplier, no? Para kayong bago ng bago. Pinagyabang mo pa na 14 years na kayo dyan sa kalakaran na ganyan, di ba? So eto, meron pang isang nag-comment dun sa group. Sabi dito, sample output talaga for confirmation bago mass produce. Wala po kayong mali, kaso wala din alam sa production si client. Eto, message pala to para dun sa supplier. Kaso iba po expectation niya sa na-produce. Next project, mag-produce po ng isang sample for color verification before mass produce para you meet the same expectation. Iba po kasi color ng image sa screen. Yes, tama. +1 ako dito, pero ang hindi ko lang nagustuhan dito na wala daw mali yung supplier. Mali din talaga yung supplier mga tropa, kasi nga nagbigay ng sample yung customer na light blue. Ang mali mo rin, hindi ka rin nag-sample, no? Gusto mo lalagang pumera ng pumera. Eto, nag-comment yung client dito. Nag-comment yung client mga tropa, basahin natin. Wala din akong sinabi na as per file. Pero ang tanong po, same po ba ng output kesa sa monitor? Ganito makikita sa layout. Expected ko po ganyan. Eto daw yung makikitang output. As printer daw, message niya doon sa supplier, dapat alam daw nila kung i-adjust para ma-achieve yung ganyang kulay. Kasi nga, iba daw yung ibibigay na sublimation ink. Kayo po mas nakakaalam ng printer nyo. Tingin ko, hindi ito yung pinaka-layout na ginamit dito sa sinend niya na sample. Kumbaga, parang ito yung dating ID nila kung saan mang company yon. Tapos si client nagpa-relayout. Tapos ang nilayout dark na, 'di ba? Doon sila nagkaroon ng conflict doon mga tropa. Sa tingin ko yung nag-layout neto, hindi yun yung dating nag-layout nung sample na to. No, sana nagigets niyo yung logic, sana. Pero may kamalian din dito si client Hindi rin niya sinabi or hindi niya man lang tinignan muna yung isang output, no? Kumbaga, inantay na lang din niya yung mass produce na, 'di ba? As a client din mga tropa, kuhaan niyo din ng kahit isang sample yung inyong supplier. Kasi baka kagaya ng mangyari dito, hindi nyo ma-meet yung expectation nyo nung pinaka-output na ng kalahatan, di ba?
Kung magpapa-layout kayo sa iba, mga tropa, alamin nyo yung mga color palette na ginagamit, yung mga code doon. Napaka-importante na ibigay nyo yan kung sino yung magmamass produce sa inyo. Kasi alam ko naman sa inyo, mga tropa, sa mga client na ganyan. Kaya hindi kayo nagpapa-layout sa mga kagaya netong mga taga-audion or kung sino man yung magpo-produce ng ganyan para makatipid kayo. Kasi alam ko naman na ayaw nyo rin na mapresyohan ng mahal sa pagle-layout eh. Kaya kayo yung nagre-layout. Pero napakalaking tulong na rin kung ibibigay nyo yung mga color palette na ginamit dun sa layout na yon. Kasi mamaya makamit na naman kayo ng mga ganitong tatanga-tanga na supplier na hindi inaalam yung expectation mo talaga sa mga kulay-kulay, yung bira lang ng bira, 'di ba? Pero nagbigay siya ng sample eh. Nakikita natin dito sa message talaga ito. Yung client nag-reply dun sa sarili niya. Ito no. Sabi pa dito nung client, "Hi po, kapag ipaproceed po ngayon, kailan po kaya matatapos ito? File sent po." Ito no. Nag-send si client talaga ng sample. Na sinasabi dito nung nag-mass produce, wala daw sinend na sample. Sabi niya dito, hindi naman siya nagpa-sample. Hindi nagpa-sample mga tropa, pero merong sample output na sinend sa'yo bago siya mag-send sa email mo. Ayan o, ang kamalian lang talaga, no, yung sa color palette na ginamit, siguro hindi sila nagkaintindihan. At tama nga yung comment dito nung isa na sabi dito, uulitin ko sa'yo, taga-audion kayo, pero bobo kayo sa color palette sa Sabli. Baon sa limot yung supplier, no? Sa mga hindi nakakaalam, no, yung color palette, eto, napakadami kasing mga code din dito. At napaka-importante na alam nyo to or meron kayong parang sample na pinaka lanyard na print, mga tropa. Ako wala akong mapapakita sa inyo na mga ganon kasi hindi na ako nagsa-sublimation printing. Binenta ko na yung printer ko na for sublimation printing. Pero kung kayo ay nasa lanyard printing, meron kayo dapat ng mga samples na output na kung hindi kayo magsasample mismo ng print. Ibig ko sabihin, yung mga ganitong mga code, meron na kayo mismong print out nun. Kasi tignan nyo to mga tropa. Nakikita nyo dito, di ba? Dark na black, di ba? Pero yung code niya, ganyan. Pero kung i-click pa natin sa ibang mga kulay na medyo itim-itim, ayun o, di ba? Iba yung kulay niya, di ba? O, tignan pa natin dito. O, eto, itim din to, di ba? Pero iba yung code. Ayan yung sinasabi ko sa inyo. Hindi porket nagbigay na ng layout si client, no, ipiprint nyo na agad yon. Nag-send nga ng sample output sa inyo. Paulit-ulit na lang tayo dito. Nakaka-bad trip na talaga. So, eto no mga tropa, maging silbing warning sa inyo to mga tropa. Sa mga nagbabalak ng lanyard printing or sa mga mugs printing, mag-layout kayo ng isa. I mean, mag-print kayo ng isa, 'di ba? At sigilin niyo si client nang hindi naman ganun kamahalan. Yung tipong mababawi niyo lang, 'di ba? So eto pa, basahin pa natin 'to bago natin tapusin yung content natin. Sila may mali. Una, sa mock-up navy blue. Second, sabi walang babaguhin. Third, ayaw ng sample. Tanong nyo sa kanila, saang part sila nagsabi na light blue, 'di ba? So hindi ko mapatunayan kung tama talaga yung sinasabi dito. Ayaw daw ng sample mga tropa eh, 'di ba? Wala kasing post na pinakita yung whole conversation nila, 'di ba? Walang whole conversation na pinost eh. Pero para sa akin, mga tropa, kung nakita mo na yung sample na binigay, yung sample output, eto no, malinaw naman eh, na may sinend si client na sample output dun sa message ninyo. Nakaka-bad trip to, no? Parang walang hanggang diskusyonan to, mga tropa. Tapusin na natin to, no? Eto, ginawan ko lang ng content to para hindi nyo ma-experience din to. Medyo nakaka-bad trip kasi yung comment dun sa mga trend dun sa group na yun. Burado na yung comment eh. Yung mga post wala na eh. Hindi ko na makita eh, no? Eto pa, hoping sana may sample sinend kahit walang sinabi. Wala din akong sinabi na as per file. Eto yung customer. Wala daw, ulitin natin hoping sana may sample sinend kahit walang sinabi. Yes, tama. Para sa akin okay to. Wala din akong sinabi na as per file. Na ginigit nung supplier na as per file daw. Di niya din ako tinawagan base sa comment niya. Pero ang tanong po, same po ba ng output kesa sa monitor? Ganito makikita sa layout. Ayan o, pinapakita niya sa layout. So expect daw niya, ganun daw ang output as printer. Dapat alam nyo na i-adjust, ma-achieve yung
ganyang kulay. Yes, tama. Para sa akin, kahit na walang idea si client dito, kung hindi man siya marunong mag-print ng ganito, medyo may konti siyang knowledge eh. No, dito sa part na to, masasabi pa rin natin na customer is always right dito. Sa point na to subjective para sa akin kasi yung customer is always right eh. Para sa akin talaga subjective yon. Ito yung sinend na sa email, di ba? Magkakaiba kasi talaga sa mga dito, parang dark na dark talaga. Pero dito sa pinapakita dito ni client, ayan sinuzoom niya, ayan di ba? Kaya mga tropa, para hindi kayo maging tanga-tanga sa ganitong sistema, mag-sample kayo ng isa, ipakita nyo, ipa-approve nyo kay client, di ba? Lalong-lalo na sa mga dyan, mga stickers printing na pigment, yung kulay na gray, di ba? Medyo mahirap palabasin yan. So, kung into mag-printing kayo, may mga kulay din na medyo mahirap palabasin dyan, kaya mag-sample-sample talaga kayo ng print. Ibig ko sabihin, mag-sample kayo ng print sa isang mug, tapos mag-print kayo ng bawat kulay ng ganito, na maliliit lang. Halimbawa, ito yung mug. Medyo paliitin nyo lang tong square na to, di ba? Ito yung mug, hawak-hawak natin. Isang square doon na bawat kulay, bawat code na pwede nyong i-print. Ayan halimbawa, kulay ganito, kung violet man yan, ayan, etong code na to, tatandaan nyo, yun yung magiging output, diba? So, yung ganong sistema, mga tropa, to be honest, natutunan ko to kay Serton Print, kung kilala nyo yun. Nung nagpa-practice pa lang ako ng printing ng mga sublimation, ng mga ganyan-ganyan. Kay Serton Prints ko natutunan yun. Meron siyang parang isang katsa na nandun yung mga bawat kulay, 'di ba? Para anytime na mahihirapan ka sa kulay, nandun na yung pinaka-output, hindi ka na manghuhula ng mga code doon, 'di ba? Eto masasabi ko, 14 years na kayo, tanga-tangahan pa kayo sa ganyan. So mga tropa, tapusin na natin tong vlogs natin. Medyo na bad trip lang kasi talaga ako sa diskusyonan nila doon. Doon ako na bad trip doon sa Pinlex na 14 years na daw sila 'di ba? 14 years na kayo, tanga-tanga pa kayo. Like, share, and subscribe mga tropa. Huwag niyong gagayahin to. Napaka-importante ng sample. Paulit-ulit tayo Bye-bye. Huwag magpapaudo. Bakit ang gahaman mo? Gusto mo sa'yo lahat na nakikita. Napakadorobo mo. Sa lahat ng kwento ikaw ang bida. Napakahirap mo na makontento. Lahat ng porsyento